would like to give you a little bit of reminder lang. Na don't worry, don't doubt yourself. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya to share something about God, to share Bible verses. Kasi, 'di ba, yung iba nahihiya sila mag-share kasi nga iniisip nila alam ng ibang tao na hindi naman to mabuting tao, alam nila na luka-luka to, loko-loko to, alam nila na sinner to, ganyan. And ikaw mismo sa sarili mo nagda-doubt ka na, am I really deserving? Am I really worthy of sharing something about God? Kasi alam kong may ginagawa akong mali. And the answer is big yes. Yes talaga. Kasi nga, sometimes sharing Bible, actually hindi naman sometimes, for me my personal opinion, sharing Bible verse is not literally mean para sa'yo siya. Sharing Bible verse is about sharing God to others and letting others makilala si Lord. Baka kasi yung Bible verse na yun, yung word na i-share mo, para siya sa iba, may pinagdadaanan tong tao na to, then nakita niya yung Bible verse mo, and because of that message, nagbago yung life ng tao na yun. So ako, mahilig ako mag-share, a very vocal ako of my spiritual journey, my spiritual life, since I'm a worship leader, I'm a leader sa church, and hindi rin naman ako perfect na tao, hindi ako perfect na anak, hindi ako perfect na kapatid, hindi ako perfect na kaibigan, and even not a perfect partner. I'm not perfect at all. Alam ko yun sa sarili ko. And there are times kapag mag-share ako ng mga Bible verse, nagda-doubt ako minsan ako, dapat ko ba i-share to? Kahapon lang nagkasagutan kami ng kapatid ko. Parang mga ganon. Dapat ba ako mag-worship lead? Kasi kahapon lang may ganito akong problema, may ginawa akong ganito. Maldita ako eh. So, yes. Laging yes yung sagot ko. Every time na kailangan kong unahin si Lord sa buhay ko, kailangan, yes, show up lang. Kahit na minsan hindi mo na kayang mag-share, share mo lang. Huwag kang mahiya. So, I am encouraging, especially po right now, we are in a Lenten season. Lenten season tayo. So, let's normalize instead of sharing negativities. Okay lang mag-share ng kahit na ano, rights nyo naman yan eh. But, sana mas piliin nating mag-share ng mga good things. Kung hindi mo kaya mag-share anything, search ka ng anything sa Google, Pinterest, share ka ng mga Bible verse. Kung wala kang Bible verse, wala kang Bible, may Bible app naman. Or di kaya, go to the church near you. Like the feast, diba? So, punta ka doon, or di kaya message mo lang yung mga someone na tingin mo active sa church, punta ka, lapit ka doon. And you want to start something new in your life. You want to share. Yun lang muna yung gusto mong simulan eh. Gusto ko lang sanang mag-share ng Bible verse. And, go, do it. Do it lang. Gawin mo lang siya for God, diba? Kasi ako nga, nag-share ako right now. Actually, before ko i-take tong video na to, natatawa pa ako kasi baka mamaya pagtawanan ako ng kapatid ko kasi nga right now hindi kami okay nung kapatid kong isa kasi nga medyo matigas yung ulo niya and matigas din naman yung ulo ko, so magtigasan kami, charot. Hindi, so meron naman yung iba naman yung situation na yun, but then yeah, share something about God kasi ang dami kong nakikita din sa social media na feeling ko itong tao na to gusto niya mag-share about kay Lord, pero feeling ko napapangunahan siya ng hesitation. But I encourage everyone, kahit sino pa yan, kahit ano ka pa, normalize sharing Bible verse. Ulit-ulit ako nang sinasabi na actually kasi di ko naman talaga alam kung anong sasabihin ko. Siguro ang gusto ko lang sabihin ay hayaan mong maging instrument ka ng Lord para sa ibang tao. That's the right term. Hayaan mong maging instrument ka ng Lord para sa ibang tao. Kasi one day, you're doing it for other people, pero hindi mo alam, malaking impact na siya sa buhay mo. Hindi man siya directly to your life, but to the people around your family, your friends, or kung sino man yung may mga pinagdadaanan. Baka sila yung nababless of what you're doing for Jesus. So, ayun lang.